petit po ako, Islenda. Siksi po tayo, siksi. Sila Boss Dada lang ang mga malalaki. Malulusog, yan. Tsaka si Jay Guevara, yan ang mga malalaki. Hindi, tayo, siksi po tayo. Anyway, binibiro ko lamang po kayo. Maraming salamat po sa mga na-meet natin kahapon dyan sa PDP. Mabuhay po kayo. Thank you very much po sa inyong pagdalo. Tayo po ay wala naman tayong grupong sinasaniban. Tayo lamang po ay isang independent social media vlogger. Wala po tayong grupong kinasasamahan po dyan. Ngunit tayo po ay sumusuporta sa ipinaglalaban ho ng bawat isa sa atin. Ano po yun? Yan po ay koalisyon, samahan. Tama na ang mga isyong maliliit. Mamaya pag-uusapan natin. Bumanat si Baste tungkol dyan. Naku po, ang lupit. Alam nyo si Baste, sabihin ko na ba? Mamaya na. Mamaya ko na sasabihin, promise. Promise, sasabihin ko unya-unya. Unya-unya, relax lang kayo dyan. Relax lang. Mamaya ikikwento ko sa inyo. Pero ngayon, bago po muna natin pag-usapan yan, ano ba nangyayari? Alam naman po natin na kahapon nakausap din natin, isang araw, no Saturday, na-interview po natin si Congressman Libiste. At marami din po kami napagkwentuhan. Lalong-lalo na yung mga text message. Naku po, kinwento niya yung mga text message. Kaya lang, hindi niya kasi maikwento publicly kasi tama din naman siya. Kasi di ba kung maalala niyo, tinanong natin siya, bakit kasi hindi pa i-one time, big time? Kasi yung mga Pilipino, medyo minsan na dun sa unti-unting inilalabas yung mga detalye. Kasi sabi nga niya, at pinaliwanag niya rin sa amin off-cam, may tatamaan. May tatamaan na maano yung buhay. Kung siya lang daw, walang problema. Handa siyang harapin ang lahat ng demanda, lahat ng pagbabanta sa buhay niya. Handa niyang harapin yun. Pero yung may sisiwalat niya ay hindi niya pwedeng sagutin. Which is tama nga din naman. Kasi kung may sikreto kang ibubunyag, kung ikaw lang ang tatamaan nun, okay lang, kayang-kaya daw niya yun. Pero kung iba naman ang tatamaan, wala siyang karapatan para ibulgar ito at alam niyo yun, kawawa naman po yung tatamaan. Dahil yung mismong nandoon, yung mismong kateks ng palasyo tungkol sa mga kickback, talagang meron. Nasa text, naka-screenshot. Talagang matindi ho. Matindi yung mga usapin doon, talagang bilyon-bilyon ang hinihingi. Di umano, allegedly, ng kataas-taasang pinuno ng ating bayan. At doon, magugulat talaga po tayong lahat. Dahil hindi natin nakakalain, tama nga yung sinabi ni Baste, na para bagang ginawa na ng ama, abay ginawa pa ng anak. Hinigitan pa ng anak. Ang tindi talaga. Ay nako, anyway, simulan na ho natin ha. Bago po muna natin pakinggan yung speech ni Baste, meron muna akong ipapakita po sa inyo na ito muna. Ito. Tumayo tayong lahat. Hindi yan. Ito muna. Yung speech po muna ni Dipensor, ni former Congressman Dipensor. Napakaganda po kasi. Ang ganda ng bitaw niya mga kababayan. At dito, talagang binalaan niya ang lahat ng kalaban. Malupit din ito si Congressman Dipensor. O yan, panoorin natin ha. Wait lang, bakit walang audio yan? Meron yan. Easy lang, huwag tayong mainit. Masyado tayong mainit eh. O, ayan. O. Oy. Ayan. Uy. Nakipag-usap kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayan. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan ng liderato. Na ano? Dahil nakita namin Na ano? ang maraming organisasyon. Yun. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po Ito hindi lang po ito PDP. Ito po'y koalisyon ng iba't ibang organisasyon na sumusuporta sa pamumuno o sa klase ng pamumuno ni Pangulong Duterte. natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Ayun. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, Ayan. nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po,
malinaw Oh. na. Ano? May leader na. Yo. Ang ating mga organisasyon, Ayaw. may leader na. Ang Oh. ating grupo, Yo. walang iba, kundi Hindi. si Mayor Yo. Baste Duterte. Ayun. Bibigyan ko muna kayo ng context. Bibigyan ko muna kayo ng context para mas maunawaan natin. Alam mo, si Mayor Baste Duterte, pagkakausap mo yan, ito yung tipo ng taong hindi politiko. Tingnan nyo pa lang siya itsura niya eh. Kasi kung politiko ka, pangangalagaan mo itsura mo eh. Kailangan kaaya-aya ka sa mata ng bawat Pilipino, not just for the Mindanaoans, but for the entire country, from Luzon, Visayas, and Mindanao. From the millennial o from the Gen Z to the, alam mo yon, to doon sa masasabi nating conservative type of Filipinos. Pero hindi po eh, hindi po si Baste tinitingnan yung ganyan. Kaya nga tingnan ninyo, papansinin ninyo, hindi nyo lang alam pero nadadagdagan ng tattoo niya araw-araw. Dati wala sa leeg yan, nagkaroon na sa leeg. Kahit ano, ginaya tuloy ni Boss Dada. Di ba? Ganyan eh, ganyan ang siste eh, di ba? Eh, hindi po niya iniisip. Kasi nga, pag ano nga kami, wala hong pangarap yan na maging tumakbo man lang sa mataas na posisyon. Kasi kung iisipin nyo, number 1 nga siya bilang senatoriable eh. Hindi lang ngayon, pati nung nakaraang eleksyon. Pero bakit hindi siya tumatakbong senador? Kasi ang puso talaga nila Davao eh. Ang puso ng mga Duterte, Davao City. At masaya po sila sa Davao City. As a matter of fact, ayaw ho nila nang pupunta ng Maynila. Mas gusto nila pinangangalagaan ng Davao City. Kaya kung papansinin nyo yung tono ni mismo ni BP Sara Duterte, ano pangarap niya? Pangarap niya ba maging Pangulo? Hindi. Ang pangarap niya, magkaroon man lang siya ng 3-term bilang mayor ng Davao. Ganun lang ka, yung alam mo yung kapayak yung pangarap. Kasi gusto nila talagang mapaunlad ang Davao. Maalagaan ang Davao. Yun lang ang utak nila eh. Ayaw nila ng buong pili. Kasi in other words, hindi ho sila politiko. Hindi ho sila yung typical politician na kailangan umaangat-angat ka from councilor, congressman, mayor, after nun, governor, o hindi kaya nun na congressman, senador, presidente, vice president. Yung mga tipo na mga Lacson at saka Soto, hindi ho sila ganun. Eh, sa totoo lang, napakahirap pong manalo. Alam nyo ba na mas mahirap ang labanan sa LGU kesa sa national? Ang daming lumalaban sa LGU hindi nananalo eh. Yung mga sikat, hindi nananalo sa LGU, pero pag lumaban sa national, nananalo. Kasi sa national, pasikatan lang ho dyan eh. Name recall lang po sa national eh. Pero sa LGU, dyan, kilala ka ng mga tao. Alam nila karakas mo. Alam nila kung ano sasakyan mo. Alam nila kung saan ka nakatira. Alam nila kung paano ka mamuhay, paano ka mamuno. Alam nila. Kaya nga sila, doon lang nakapokus. At pag kinakausap nga namin si Baste, lagi namin inaasar na tumakbo ka ganito for national. Ayaw niya. Kasi nga problema lang. Sabi nga niya, the higher the position o yung mas malaki yung constituent mo, dagdag problema lang. Eh, chillax yung tao na yan eh. Kung maalala nyo, serper yan eh. Diba? Yan lang yung mahilig sa nakita ko nga yung kanyang studio. Talaga musikero lang ho ito. Baliho ito sa music. Yung mga niya, yung mga pang sports, music, ganun lang ang wala ho itong pangarap maging pangulo. Wala ho itong pangarap maging vice-presidente. Eh wala kang pangarap maging senador. Eh. Kaya nakakagulat dahil taking charge of a position na iba't ibang grupo ay kanyang pamumunuan. This is a big step. It's a big decision for him. Na ayaw niya pero no choice. No choice po kasi. Nobody is standing up. Honestly, ito, mga kababayan, usap tayo ng seryosohan. Heart to heart, usap tayo ha. Puso sa puso. Marami nagtatanong sa amin, hindi lang mga politiko, ordinaryong Pilipino, ano na ba ang kalalagayan sa social media? Ano na ba ang pulso ng netizen? Alam mo, ganito lang eh. Ang pulso ng netizen, napapagod na silang kararali, napapagod na po silang eksena sa politika. Marami sa mga Pilipino ngayon, alam naman nila, kumbinsido naman sila na walang kwenta itong si Marcos. Whether you are in politics or you're not in politics, you know from your heart na walang kwenta si Marcos. Alam mo, sa gobyernong ito, wala talagang kwenta, hindi nakikinig, inutil,
At higit sa lahat, magnanakaw. Alam yan ng bawat Pilipino, tanungin mo sa kalsada. Alam nila. Pero bakit tila walang nagsasalita? Hindi nabubuo yung mga rally, hindi dumadami yung mga rally. Alam nyo kung bakit? Kasi whether you like it or not, si VP Sara Duterte ay hindi tumatayo na masasabi mong, oh, mangunguna ko sa rally. Hindi siya ganun eh. Kasi nga, tama din naman siya. Hindi din magandang tignan kung siya yung mangunguna sa rally dahil siya yung unang-unang makikinabang kung sakaling bumagsak si Marcos. So it doesn't look good. As a matter of fact, ganun din ang kanyang tatay. Naalala ko ito eh. Nung unang-unang nag-rally for a long time na hindi nagsasalita si Pangulong Duterte tapos nag-rally sa Davao. Yung unang-una yun eh. I think it was the Maisug. Unang-una yun. Eh, nagpakita pa ako ng picture sa inyo eh. I was invited before siya umakyat sa stage. At maraming nagkukumbinsi sa kanya. Siyempre, alam mo naman ako, chismoso rin ako. Nakikinig ako habang kinakausap siya. Maraming nagkukumbinsi sa kanya na, Mayor, ano na, wala na tayong pag-asa dito kay Marcos, ganyan. So maraming nagkukumbinsi sa kanya na manawagan ka na ng ano. Alam mo sagot niya? Oo, ang problema lang, ang makikinabang kasi yung anak ko. So hindi pwedeng manawagan ng kahit kaanuman dahil nandyan ng anak ko. Kung mananawagan man siya, sabi niya, pagre-resigning ko anak ko. Dahil hindi magandang tignan. Para bagang nang agaw lamang ng posisyon. Yun ang dating. Ganon yung kanilang delikadesa, yung integrity, ganon ho sila, ang mga Duterte. Kaya, no wonder, si VP Sara Duterte, hindi siya tumatayong leader ng oposisyon. She is considered to be the voice of the opposition dahil tayo, mga oposisyon, tayo lang naman ang lehitimong oposisyon. Sabi nga ng kahit nga mismo yung mga pinklawan, sinasabi nila, yung mga dilawan, sinasabi nila, ang legit opposition is si VP Sara Duterte. Bakit? The pink are not calling for the resignation of Marcos. Therefore, talagang hindi sila opposition. The only legit opposition is VP Sara Duterte. But, because she is the Vice President, hindi siya maaaring mamuno. Kaya kung papansinin ninyo, si Barsaga, si Libiste, si Defensor, si Atty. Vic Rodriguez, at yung iba't iba pang mga nagsasalita na nagbubulgar ng korupsyon sa gobyernong ito, hindi nila kayang buuin at tumayo bilang leader. Kasi nga, kung kaya at may tatayong bilang leader, matagal nang tapos ito. But this time, si Mayor Baste Duterte ay tumatayo ng leader. Inako niya na. This time, ako na. Tabi. At siya lang ang may karapatang tumayong bilang leader. Alam mo itong mama nito, akala nung iba parang easy go lucky, addict. Hindi, kasi totoo ta, diretsuhan tayo. Ito yung mga naririnig-rinig natin. Kasi ako naman, hindi lang naman ako kasi, hindi po ako nakikisalamuha sa mga politiko lang o sa mga nasa politics lang. Marami tayong kaibigan na hindi political. At tinitingnan ko yung kanilang mga opinion. Siyempre, una kagad nila napapansin siyempre, si Baste Duterte para bagang cool. Di ba? Hindi siya yung tipong politician ang dating. Pero maniwala kayo, sa hindi. Pag nakausap niya yung mama na yan, sobrang lalim yan. Alam niya ng history ng buong bansa. Hindi lang ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa, alam po niyan. Pagdating sa history, kabisado niyan. Hindi mo nga akalain na isang punong-puno ng tato, mukhang basagulero, mukhang adik. Hindi totoo Ito diretsuhan ito. Yan kasi iniisip ng tao eh. Ang problema kasi, tayo mga Pilipino, meron tayong prejudge. Anong halimbawa nito? Pagpasok mo ng store, ito totoo ito ganito mentality ng mga Pilipino. Pagpasok mo sa store, titingnan ka pa hanggang ulo. Kung kaya mo magbayad o hindi. O kaya mong bumili o hindi. Ganyan tayo humusga eh. Kaya nga di ba, we have this kind of connotation na if you're talking to a businessman, dapat you should wear like this, like that. Yeah? Meron tayong ganyan eh. Kailangan yung the way you dress, kailangan yung relo mo, naka-RM ka, naka-Patek, o kaya naka-Rolex, para makipag-deal.
Meron tayong ganyan eh. Pero alam mo, sa ibang bansa, hindi ganyan. Maniwala kayo sa hindi. Ako po, yan po isang bagay na obserbahan ko na nagpupunta po ako iba't ibang bansa. Kita nyo naman siguro kung gusto nyo makita sa Instagram. Yan po ang aking gustong-gustong gawin, mag-travel. At kung saan-saan po ako pumupunta ng bansa. At pinapasok ko mga luxurious hotel, luxurious restaurant. Maniwala kayo sa hindi, mga naandun, naka-tsinelas. Naka-sandals. Naka-shorts. Dito lang sa atin, papasok ka ng, halimbawa na lang papasok ka lang ng, matagurian nating luxurious yung Gordon Ramsay Bar and Grill. Kailangan nakaporma ka. Kailangan yung dating mo parang yayamanin. Sa ibang bansa, hindi ho. Mamahaling club, mamahaling restaurant. Maniwala ko sa akin nakatsinelas yung mga tao eh. Pero may mga pera. Bakit ko sinasabi ito? Kasi that's the way we judge people. The way yung itsura. Kaya nga, ang judgment natin kay Baste, ganun. Pero pag kinausap nun si Baste at pag narinig yung magsalita itong mama na to, naku po, malupit. Maniwala kay sa akin at sa hindi, sobrang lalim ng tao na ito. Sobrang lalim to the point na, di ba, nung nagkita nga kami sa Netherlands, akala ko nga, di ba, nagpunta ako Netherlands, nagpunta siya ng daig, nagpunta rin ako. Nung gabi, chill-chill kami, di ba? Red wine. Akala kong pag-uusapan namin tungkol sa mga, alam mo na, usapang kalalakihan, usapang barkadahan, ganun. Ang history yung pinag-usapan namin eh. Natamime ko na pag ganun ako eh. Baste, uwi na ako Kasi yun ang pinag-uusapan namin eh, tungkol doon. Ang lalim ng usapan. Hindi niya ito pinipilit Kasi alam ko naman kung ang isang tao nagpapa-impress lang sa akin para makuha yung alam mo yung favor na vlogger yan so kailangan para impression natin para maniwala ko kayo sa akin at sa hindi. Isang bagay na gift ko po ay yung discernment kung ako tinatarantado o niloloko ng isang tao. Ako, umuoo lang ako, pero alam na alam ko at amoy na amoy ko pag isang tao binubola ako, ginagago ko o tinatarantado lang ako. Pero si Baste hindi. Kitang-kita mo, sumasabog sa puso niya yung kaalaman, kaya niya inilalabas. Diba? Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Yung kanyang laman ng puso, inilalabas lang niya. Kaya nga pag binanggit mo, nagkwentuhan kayo, ganun kalalim yung mama. Sinasabi ko lang sa inyo, para maunawaan ninyo kung bakit biglang tumayo si Basti ngayon. Kasi nakikita niya na talaga mapapahamak ang bayan natin. Nakikita niya, mamaya papakita ko sa inyo kung paano niya nakikita. Sunod ang play lang natin to. At tandaan ninyo, ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka na kasama ni Congressman Viste, ang pinaglalaban ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. Iyon. At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yung ginagawa nila. Natanggalin si BP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan ang lalabanan natin. 2023 pa, pinlano na nila. Hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte. Dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si BP Inday Sara Duterte. Hindi natin papayagan. Tama? Tama! Lalaban ba tayo? Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Pag ginawa nila yan, may kandidato pa tayo, si Baste Duterte. Kaya kayo kung senat. Napakamot sa ulo si Baste, sabi niya. Hindi kasama sa usapan niya Basang-basa ko isip niya. Sabi niya, dali, hindi kasama sa usapan niya Hindi kasi hindi naman niya talaga gusto Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Ayaw niyan. Gusto lang niyan sa Davao. Alam ko gusto niyan. Hindi, biro lang.
binibiro lang kita baste, baka naman pinapanood mo to. Magalit ka sa akin, biro-biro, wala akong chichismis dito. Tuloy. Ito, Kongreso, huwag kayong luluko-luko dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Yawn. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugmok na tayo. Puro pa sila politika. Pero ang sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Dumaan na ang Christmas. Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimana Santa na. Namatay na si Kristo. Nabuhay na. May nakulong na ba? Wala! Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila, Mayor, kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, Mayor, mga kasama ang kaso, doon sa budget, dahil siya yung Senate President at Speaker of the House, talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw kung senador ka, Senate President, Congressman ka, Speaker of the House? Wala! Walang magiging kaso! Walang makukulong! Kung totoo sila na gusto nilang may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Yawn. Pakinggan nila yung 18 Marines. Yawn. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Saldico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines at Mayor Baste. May lalabas pa na mga sundalo na magpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. Yawn. May lalabas pa ho. May dadagdag pa. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo dekorasyon. Hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon, sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte, ay lalaban! Lalaban! Makikialam! At lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste kung gaano katapang makikipagbakbakan para sa inyo, para sa atin. Kayo ba? Atras pa kayo? Eto, pakinggan na natin yung mismong kay Baste, Pakinggan na natin yung mismong Tumayo ni tayong Baste. lahat. And my idol, Harold Respiso. Tony Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na napagkikita natin. Kayo, relax lang. Dali nga, tingnan ko nga kung sino hindi niya nabanggit. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na napagkikita natin. Nako, kung sino man yun. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban,
na kami mga Duterte daw, mga otoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Yon. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President, siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Abay, gago talaga. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, lo ng buwan mo. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga yan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, ng sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila?
Kasi tinawag na natin yan. Yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo nang kaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang sila nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, you know, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Ano yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong gago na to, patay na buguan eh. Gusto ko man yan, pag inita nila ako, para ano naman, nagpahinga lang ako, balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Oy! 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 Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Yaw! Oy! 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 Ang gusto ng... Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Ayun na. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption! Yaw! Mismo. Ganda nun ha. Ganda nun. Gusto ko yun ha. Yun ang plataforma ni PRRD noon. Tanggalin ang drugs at corruption. Ano ang nangyari? Nabawasan yun. Alam naman po natin yan. Naramdaman ng bawat Pilipino yan. Yun lang ang gusto nating ituloy ni Bongbong Marcos. Hindi, kayo pala mga bumoto. Pero sige, tayo na. Yan ang gusto natin eh. Di ba? Ituloy niya yan. Ano ginawa niya? Hindi niya tinuloy. At ibinalik niya pa. Times 10 pa. Yung corruption, mas malala kaysa dun sa panahon ni Pinoy na tinanggal ni Pangulong Duterte. Eh yung pagdating sa droga, naku po! Kung dati, di ba, meron tayong sinasabi na binibenta na yung droga sa sari-sari store. Ngayon, hindi na binibenta sa sari-sari store. Online na. Sa social media na. So talagang mas malala, times 10. Ganun ang ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, may pautot sila. Ano yun? May paandar sila ngayon. Ano yun? Mga nakaubad sa karsada. Putangin ang yan. Oh, hulihin ang mga nakaubad sa karsada. Abay, unahin ninyo yung mga nakaubad sa KTV. Ay, wag pala. Di ba yun ang unahin ninyo? Di ba? Ang bira kayo, oo. Yun ang solusyon nila sa droga at korupsyon. Hulihin ang mga takatambay at nakahubad sa karsada.
Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. Oh, tama ka dyan, tama. Disclaimer yan. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng Safety kapatid na. niya hindi ako nasabi nun di ba? Oh, safety na. Addict daw yung kapatid niya, ang... Maulagi na ba? Safety. Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung Yan. may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang May mga ugali yung mga DDS Naka! Ayan na. Alam nyo, kasi eto ha, dito nyo lang maririnig ito. Pwede ba? Itigil na yung putang inang chismisa na yan. Nakakabwisit. Alam nyo, nakakarating yan. Sa tingin nyo ba hindi nakakarating yan kila Baste? O sa mga Duterte? Kayong mga chismosong mga vlogger na gumagawa ng issue. Ganito lang yan ha. Makinig kayo mabuti. Noong panahon ni Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte, ang ginamit nilang plataforma, Uniteam. Uniting the North and the South. Hindi naman dahil lang sa pangalan nila yan eh. Kung wala silang baluarte, hindi mananalo yung dalawa. Nagkataon may baluarte sila. Norte, yung mga Ilocano, mga nasa Norte, Bongbong Marcos yan. O Marcos per se. Etong sa South, even sa Central, o Visayas, di ba? Yan na yung Duterte yan. And unite mo. Kaya ngayon, overwhelming ang votes. So what do I mean? Ganito lang yan. Yun nga, naintindihan nila that they need to be united. Tama dito si Mayor eh. Itigil na muna yung pataasan ng ihi ng mga Duterte supporter. Pagalingan. Sino magaling? Ako magaling. Grupo ko magaling. Eh, pukin ang ina ninyo. Kayo na ang pinakamagaling. Kayo na ang pinakachismoso. Utang ina ninyo. Pwede ba tumigil na muna kayo? Tama na, ginagawa nyo na naman ang issue kung sino-sino sa mga PDP. Makipag-unite muna kayo at itulak muna natin si VP Sara Duterte sama-sama. Utang ina nyo kasi, puro kayo kabayutan eh. Kami nga eh, ang dami naming hindi kursunadang vlogger, di na namin binabanatan eh. Bakit? Kasi nga, we have to unite. Tama si ano dito eh, si Basti dito eh. Bawat DDS, may pagkamayabang din bawat isa sa atin eh. Aminin nyo na. Ako nakaano, may alam ako. O si ganito, may ganire, may ganito. O si ganito, may ganyan. Tapos magchichismisan, magbabanatang kayo, mga pukin ng ina ninyo. Puro kayo bayot. Itigil nyo yung kabayutan nyo ha. Mag-unite na muna tayo ngayon. Andyan na naman kayo, kanya-kanya kayong pa-content eh. Kanya-kanya kayong chismis eh. Para may content kayo, hindi ba pwedeng wag na muna yan? Ang binagalit nyo ko eh. Diba? Oh. Kalimutan muna natin yon. Oh, tama! Kung tanawa, hambugiro yung mga buwang. Oh, di ba? Hambugiro. Oh, totoo naman eh. Alam ni Basti yan. Alam nyo, yung mga gumagawa ng issue sa loob. Di ba? Lagi nyo eto, madalas kayong banatan ngayon, si Bongo. Pinariringgan. Kesyo ganito, ganyan. Eto na lang makinig kayo eh. The mere fact that Basti Duterte is there and Bongo is sitting beside him. Hindi plastic yan si Basti. Hindi plastic yan. Kung hindi niya kursunada, hindi niya kursunada. Binabanatan niya. Ilan na binanatan niya na kaalyado? Di ba? Ilan na binanatan niya publicly na kaalyado? Pero bakit ngayon, ang tono niya iba? Kasi nga, again, we need to be united as one for us to win. Kasi there is strength in unity. Pag nawala ang unity among us vloggers, makinig kayo mga pukin ng ina ninyo mga vloggers kayo ha, makinig kayo. Ang yayabang ninyo, akala nyo kung sino kayo matalino. Ako hindi ako nagmamagaling. Pero kung paramihan tayo, putang ina nyo, maniwala kayo sa akin, ilalampasuhin ko kayo. Pero anong ibig ko lang sabihin? I have the authority to say this because I want us to be united. Tanggalin na muna yung differences. Yung kanya-kanya ninyong pataasan ng titi, ng pataasan ng ihi. Kahit... Hindi, sorry huwag kayo magagalit kayo mga vlogger sa akin ha. Kami nga, alam nyo, nakipag-away kami sa mga bisdakeros eh.
Pero ano ngayon? Friendship kami, magkakaibigan na kami. We set aside the differences. We learn to love each other. We learn to be united. Bakit? Because we have one cause. Alam niyo yan, number 1 ako dyan. Pagdating sa plastikan, sa banatan, sa kapwa, ako nangunguna dyan. Ayaw nyo nga binanatan ko no si Thinking Pinoy. Tama, mali. Di ba? Pero number 1 ako dyan kasi if I don't like, babanatan ko. Pero ngayon, kung ikaw ay Duterte supporter, ikaw ay sumusuporta kay VP Sara Duterte, set aside muna natin yung differences natin. Magsama-sama muna tayo. Magsama-sama muna tayo at ipaglaban natin si VP Sara Duterte at ang mga Duterte. We need to unite. Eto, pakiusap ko lang sa inyo, wag na kayo magpataasan ng ihi. Wala kayong karapatan, ha? Huwag kayo magmayabang na matalino kayo lang pinakamatalino. Ulul! Tigil nyo yan. Tigil nyo yan. Sinasabi ko na sa inyo ngayon, itigil nyo yan. Kung sino man ang mga manggugulo dyan, gagawa na naman ng putang inang eksena. Asahan mo, hindi baka Duterte yan. Eto, nananawagan na ang leader natin. Ang leader natin na si Baste, nananawagan na. Itigil na yan. Let's unite. Isang tabi na ang kung ano mang pataasan at payabangan nyo dyan. Itigil na. Sumunod tayo sa leader.